Ayan, isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y maliksing tumayo, mga kapatid. Batiin niyo nga po ang inyong mga katabi ng isang pinagpala at magandang umaga, kapatid! Magandang umaga, Pilipinas! Hallelujah! Ngayon ay bagong buwan. June 1 na po ngayon. Nasa kalahati na tayo ng taon. Ano po? At ang tema po ngayon natin ay mental preparedness. At kaya sa umaga pong ito, alam ko ang bagay sinigala para papurihan ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya sa umaga po ito ay, as we sing, as we lift our hands, as we open our hearts, ay patuloy natin i-let go lahat ng distractions na meron sa atin. Ano po, kung ano ang iniisip mo, mga bagay na nakakahadlang para papurihan, sambahin natin ang Panginoon ay tanggalin natin. Ano po, i-rebuke natin in Jesus' name, at patuloy na sa ating mga buhay ay mag-manifest ay magagandang bagay at mga bagay na kalooban lamang ng ating Panginoon. Amen po? Amen. Kaya sa umaga pong ito ay we will praise and worship our Lord because He deserves it. Hindi tayo iniwan ng Panginoon, hindi niya tayo pinabayaan. He sustained us. Nasa kalahati na tayo ng taon, hindi tayo pinabayaan ng ating Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na siya ay papurihan, sambahin, dakilain, pag-alayan ng lahat ng papuri, pagdakilaan, pagsamba. Kaya sa umaga po ito, sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Oh Holy Spirit, you are welcome in this place. We welcome you in this place, oh Lord. Oh Jesus, Holy Spirit, fill our hearts, fill this place with your presence in the mighty name of Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. We want you, Lord. We want you, Jesus. We want to feel your presence today. Alam namin, Panginoon, na may gagawin ka sa araw na ito. May gagawin ka sa buhay namin, O Diyos. May gagawin ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng Gia Rosario. Sa buhay ng Jesus. In the life Rosario. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Holy Spirit, move over this place. Move our hearts, oh God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. We came for you, oh God. We came for you, Jesus.
Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Pwede ba po pataas po ng konti ng praise. Hallelujah, Jesus. Ayan po rin po ang ating Panginoon. Lahat po ay nasa ating mga kabahan at iwalay-iwalay para sa ating Panginoon. Hallelujah! May umaga tayo magpasabar sa kanyang presensya. In Jesus' name, amen. Yan. Purihin natin ating Panginoon. Praise!
worship you, Father God. Hallelujah, hallelujah. Ang aming mga buhay para lamang sa iyo, Diyos. Jesus, you're marvelous, you're glorious. Beautiful Jesus. You're wonderful. You're powerful. The great you are, O Lord. Jesus, Jesus, Jesus. You're wonderful, you're powerful, great I am, Jesus. Your name is lifted high over all, King of kings and Lord of lords. The angels cry, the earth proclaims, Jesus is the
Ikaw ang lahat, sa'yo lahat ng awit ng aming mga puso. Sa'yo lahat ng papuri. Sa'yo lahat ng pagdakilan, pagsamba ang Diyos. Sa'yo, Panginoon, sa'yo lamang minamahal ka namin, O Diyos. Salamat sa iyong pag-ibig na bago bawat umaga. Salamat sa iyong habag. Tunay na Ama, ikaw lamang aming Diyos na papupurihan, sasambahin at dadakilain, Panginoon. Sa iyo lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Dahil po kayo natutuwa, nandito tayo sa ating sambahan. Ayan. Tayo po tumayo. Batiin po natin ang ating mga kapatid na narito, yung hindi nyo nakakamayan at sabihin nyo, natutuwa ako at nandito kayo. Ayan. Magdahan nyo. Huwag nyo sabihin nyo, magdahan nyo ang kamayan nyo. Ayan. Ayaw maglakad. Sige. Makakapo na po kayo. Salamat po at tayo po ay nasa buwan na ng Hunyo. First Sunday of the month, nakakatuwa po, ano? Nasa kalagitnaan na tayo ng ating taon. So, ang lahat po ba ay pinagpala? Ayan. Napakasarap pakinggan. Talagang parang ang lahat ay magpapatotoo ngayon, ano? Pero konti lang po yung ating iimbitahan ngayon na magpatotoo. Sige. Meron bang gusto magpatotoo? Wala? O sige. Ayun, si Ate Nelia. Maraming salamat po. Okay. Talaga po hindi ko matisang magpuri, magpasalamat sa Panginoon. Ako pa nagpapasalamat sa Panginoon at yung pong pagpapagamot ni ng aking nagsasandal sa Hungary, talaga pong biniyayaan po ng Diyos at tunay na ang pagpapalakas lamang po niya ang kanya pong naantay na matapos yung kanyang immunotherapy. At alam ko po ng Diyos ang nagpapagaling at patuloy na nagpapalakas kanya. Kaya salamat po sa Panginoon. Praise the Lord. Talagang siya po ang ating tagapagpagaling. Meron pa po ba? At nagpapasalamat, ako na lang po. Nagpapasalamat po ako sa ating Panginoon, ano, kasi nung last Wednesday ay nagkaroon kami ng pagkakataon umatid ng funeral service sa pamangkin ni Army, no? At pasalamat po sa Panginoon dahil nagkaroon po kami ng pagkakataon din na makapag-share ng gospel. At ang Panginoon po talaga ay pag ikaw ay inutusan, talagang wala kang magagawa kasi naka-short lang po ako, nakasinelas, and then sabi nung nanay nung namatayan is magbigay daw po ng konting message. So, hindi po tayo pwedeng tumanggi pagka ang Panginoon na nagsabi. So, praise the Lord. Pagka dun po nung time na yun, marami akong nakilala. Siyempre, pag may kakilala ka, parang nahihiya kang share ng gospel. Pero binigyan ako ng lakas ng Panginoon, ng lakas ng loob. At pasalamat sa Panginoon pagkat marami po ang nagtaas ng kamay. So kami po nag-usap ni Army, sabi niya, alam mo, napakabuti ng Panginoon. Dun sa mga nagtaas ng kamay, kahit isa lang ang sincere dun sa nagtaas ng kamay, ay libu-libong anghel ang nagpupuri sa langit. So I praise and thanks the Lord dun sa pangyayari niyon, no? So tayo po ay manalangin, no? Yung po tayo, magpasalamat sa ating mga natanggap nitong nagdaang araw. Hallelujah! Praise the Lord. Muli po ang ibinabalik sa iyo, Panginoon, ang kapurihan at pasasalamat. Narinig mo, Panginoon, si Ate Nelia na patuloy na nagpupuri sa iyo
sa pamamagitan ni Sandro, O Lord God, na alam namin, Panginoon, na Ikaw ang patuloy na nagpapagaling. Ikaw ang patuloy na humihipo, Panginoon. Ikaw ang nagpapakita ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ni Sandro. At sana, Panginoon, at alam namin, Panginoon, na Ikaw pa rin, Panginoon, ang maitaas. Ang pangalan mong maitaas sa pangalan ni Sandro, O Lord God. Salamat din po, Panginoon, sa nagdaang araw, sa nagdaang linggo, Panginoon, at binaniyayaan mo ang bawat kapatid na naririto, Panginoon. Ang dalangin ko na patuloy mo silang hipuin, patuloy mong pagpalain, patuloy, Lord, na ibigay ang pagpapalang na naangkop sa kanila pagkat tunay na Ikaw ang nagsabi, Panginoon, na Ikaw ang nagbibigay ng mga magagandang bagay dito sa lupa, O Lord God. Salamat po sa iyong kabutihan sa bawat isa. Pinupuri at pinasasalamatan namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So, ngayon po, sige, palakpakan nga. Ngayon po ay hihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Panginoon na ibibigay sa atin ng ating Pastor Jose. Praise the Lord! Nakabahan sa Lord. Praise the Lord! Purihin po ang ating Diyos na buhay. Isang pinagpala po sa araw sa bawat isa sa atin. Ngayon po ay talagang literal na June 1. Unang araw sa buwan ng Hunyo. So, pumapasok na po tayo sa kalahating buwan ng taong 2025. Wow! Kalahating taon, next year, 2026 na. So, hindi natin alam. So, purihin ang ating Diyos na buhay. Minsan ay isang beses lamang po ako isang buwan napunta dito. Minsan naman ay dalawa, pero kadalasan ay isa. Mayroon po tayong mga cell group. Yung aming mga cell group ay hindi rin kami kadalasan nag-meet kasi mayroon po talaga mga schedule na hindi po natin maiiwasan. Pero ang ating laging patatagin ay ang ating sarili, ang ating relasyon sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Ngayon pong May, ay June po ba na? Praise be the name of the Lord. Andali ha. Ngayon pong June ay mayroong papasok po tayo sa panibagong tema. Ang tema po natin ngayong June ay mental preparation. So, mental preparation. Mayroon po tayong physical, mayroon po tayong spiritual ng April, tapos nung May ay physical, ngayon naman June ay mental. Itong mga kaisipan natin, mental. Kaya ang uso ngayon ay mga mental health. Protect your mental health. Samantalang alam lang natin ay mga physical health. Yung daw mental ay magkaiba pa sa ating kalusugan. Siguro ay dahil umiikot na nga ang mundo at iba-iba na nga ang mga kaisipan. Ngayon, sa ating mental health, mayroon po tayong tema ng Leviticus chapter 25 verse 17. Pakilagay po dyan. Pwedeng lagyan mo ng English, pwedeng lagyan mo ng Tagalog. Okay? Kung wala tayong Tagalog na ang Biblia version, or kung ang version lang natin sa Tagalog ay ASMD, Mabuting Balita, ay sige yun na lang kasi yung ADB ay medyo malalim. Sabi po dito, wala pa. So dito muna tayo sa ating 50th anniversary sa darating na July 6, Advancing God's Kingdom. So mayroon na tayong verse, wala pa. Yung Leviticus, wala pa, okay. Habang inihahanda pa yung ating verse na Leviticus 25:17, counting announcement. Sa lahat po ng nagpalista, ang nagpalista po ay 32, 10 po yung hindi sasakay ng bus, 22 po yung sasakay ng bus, tama ba ako? 22 ang sasakay ng bus. Ang full payment, kung wala po kayong i-denown, okay lang, pero by June 25, ang full payment, dahil next week ay magbubuking na tayo, magko-confirm, by June 25, full payment na po tayo, 800 pesos na pamasahe, balikan na po yun. Okay? 800 pesos. Ano po? Pwede po ba yung pag-ganito dyan sa ato? Yun ang ating iusap sa
sa pamamagitan ni Ople. Ngayon, dito na lang lahat kasi sa isang bus, posibleng 2 outreach ang sasakay kasi ang kinuha yatang bus ay 45 ang laman ng bawat isa. So, malamang may kasama tayo at mayroon na pong seating arrangement. Ngayon, ang isa sa napagmitingan namin, kung hindi ako nagkakamali, kung saang bus ka nakasakay, doon ka rin sasakay pa uwi. Kung saan ka nakaupo, doon ka rin uupo pabalik. Maliban na lang kung kayo magpapalit ng upuan, pwede siguro yun. Pero yung magpapalit ng bus, hindi pwede. Bakit pwedeng humabot kami sa bus na lang kami? Hindi nga. Para pwede pa kaya? Ay di, ilan kayo? Sige, yung mga hahabol na magdadala sana ng sariling sasakyan tapos nagbagong isip at magbabasa para masaya. Siyempre, ganon. Ay, palista nyo sa akin, i-message nyo ako para maiano natin sa pastora. Dahil mayroong bus na ang laman ay 45, may bus ang laman ay something like ano. Kaya, ngayong linggong ito, magsasubmit talaga ng final official. Okay? Kasi hindi natin alam ang mga parking area doon. Nakuha niyo po. Maliban pa doon, 800 balikan. Tapos, ano pa ba yung sa bus? Basta sa madaling salita, kung ang bus ay itong sasakyan mo pabalik. Ngayon, alas 8, kung dito tayo magpapadaan, ay keep in touch ko kayo na nare-reya na. O sa kanto. Kasi, ang punta ng mga taga San Juan ay mismo doon sa terminal ng Alps. 8 o'clock, sisibat na kasi hindi naman tayo tuloy-tuloy ang biyahe dahil may stopover dahil papaano yung mga napapaihi. Ang anniversary ay 2 o'clock. So, dapat 1 o'clock naroon na tayo. So, kung ang oras ng biyahe ay 4 hours, dahil titingnan natin, 5 hours dahil sa Rizal yun Inares, Rizal, Antipolo, Rizal. So, yun ang mga magdadala ng pagkain, ng pack lunch. Kasi, hindi pwede na sasabihin natin, hindi naman ito field trip, hindi pwede sasabihin natin, mag-stop over na lang dyan sa Shell o sa Total, dyan na lang tayo kakain sa mga Jollibee. Ay, hindi pwede dahil kung sabay-sabay yung tayo lahat na 200 yata, ay paano tayo makikater at malulutuan ng sabay-sabay ng 200? Di po ba? Magtatagal. So, magbaon. At kung hindi kayo mahilig mag-almusal ng maaga, basta kayo ay dito ay may kanya-kanya kayong sariling baon ng tubig, may sariling baon ng tinapay. Amen po ba? Talagang ikanais ito'y masaya na may kasamang pagsasakripisyo. Amen po ba? Yung natin, hindi naman tayo nagsasakripisyo para maligtas, kundi nagsasakripisyo tayo dahil gusto natin makilisa para sa Jubilee year. Amen po ba? So, mayroon na. Leviticus 25:17. Huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin, sabi ng Lord, dahil ako ang Panginoon na inyong Diyos. Pwede kayong mas mababaw-babaw. Huwag naman yung King James, pwede New Living Translation. O di kaya, yun nga, NLT. Yan, pwede NIV. Pero mas maganda NLT. Do not take advantage, okay na ito, do not take advantage of each other, but fear your God. I am the Lord your God. Show your fear of God, but not taking advantage of each other. I am the Lord your God. Yan ang tema for this month. Lalagay lang po ako ng, tayo po din, lalagay lang po tayo ng kasi may gagawin pa po tayo mamaya. Bakit naman, sabi ko, Lord, anong kinalaman ng mental preparation dito sa verse na ito? Na ang sabi ng Biblia, sabi ng bahagi ng Jubilee year, bahagi ng taon ng breakthrough. Pag Jubilee year kasi, a year of answered prayer, a year of breakthrough, a year of deliverance, a year of freedom. Panginoon, anong bahagi nitong sinasabi mo in the book of Leviticus? Kaya sabi natin,
Ang Book of Leviticus chapter 25, kung babasahin natin lahat, makikita natin doon yung Jubilee year. Hindi Jollibee ha, Jubilee. Okay. Sabi doon, bahagi ito ng Jubilee year, huwag kayong magdadayaan. Sa halip ay matakot kayo sa akin dahil ako ang Panginoon. Doon sa tag-English, mas medyo malinaw, kahit tayo Tagalog, nakakaunawa. Huwag daw tayong mag-take advantage o mapagsamantala sa ating kapwa. Amen po ba? Kasi, kung makikita natin in the book of John chapter 13 verse 34, ano ang sabi ng Lord? Ang utos ay nakapaloob sa ganito. Huwag mo na lang munang alisin dyan ha. John chapter 13, 34. Ano ang sabi ng Lord? Kung noong unang testament, Exodus chapter 20, sabi doon, may 10 utos na ibinigay ang Lord kay Moses. Amen po ba? 10 utos. Una, you shall worship, there has to be no other gods before me. 10 yon. Naroroon ang utos na mahalin mo ang iyong magulang. Isang utos ng Lord na may kalakip na pangako. 10 yun. Pagdating doon sa New Testament, sinamarize ni Jesus sa dalawa. Una, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all of your strength. Ano ang pangalawa? Love your neighbor as you love yourself. Ay saan naman napasok yung mahalin ng magulang? Makikita pa rin at inulit ng Diyos sa atin in the book of Ephesians chapter 6 verses 1 and 2 kasi mahalaga yun. Ngayon, sa bahagi ng Jubilee year ng taon ng pagpapalaya, taon ng answered prayer, mayroong paalala, mayroong command, utos ang Panginoon, mayroong siyang sinasabi na sa taon ng Jubilee year na ito, ng inyong kalayaan, ng pagtanggap ng inyong kasagutan ng panalangin, ang sabi ng Lord, huwag magdadayaan sa bawat isa. Amen po ba? Bakit siya bahagi ng mental preparation? Kasi, pag halimbawa si Abe, nalaman niya na dinaya siya, digay sakit sa ulo yun, nagdadala ng stress. Amen po ba? Kapag nalaman ko na ako'y dinaya, digay, sabi natin, ba yung gano'n? Ba kayong gano'n? Maraming forms ng pagdaraya. Amen po ba? Isa sa mga pagdaraya ay yung bang, ba yun ay maayos kausap ng kaharap, ba yung pagtalikod ay iba ang sinasabi. Amen po ba? Kaya ang sabi sa atin, mental preparation. Ang ating mga kaisipan ay dapat din natin ihahanda. Amen po ba? Kaya sabi ng Lord, huwag magdadayaan, huwag din i-take advantage. Huwag kang mag-i-exploit ng tao, huwag kang mananamantala. Marami kasing mga tao ngayon, yun, mapagsamantala, sabi ng Ate B. Yung po bang ito'y Gia Rosario is a heart-to-heart talk sa ating lahat. Dahil una at higit sa lahat, ang ating goal ay tayo lahat ay sama-sama sa kaharian ng langit. Sama-sama tayo sa marapture. Amen po ba? Ngayon, sabi nga natin, iwasan na natin na yung sabi dito, huwag mag-take advantage, hindi tayo magdadayaan. Kasi pag mayroong tinatawag na magdadayaan, nakakatisod. Amen po ba? Pag natisod tayo, ibig sabihin ay nanlupaypay tayo, nanlomoral tayo, sumama ang ating loob, nakaka-apekto yon ang ating pananampalataya. Amen po ba? Pag tayo'y sumama ang loob sa ating kapwa, huwag na lang yung muna sa ating kapwa, pag sumama ang loob natin sa ating kapatid, sa ating asawa, sa ating nanay, sa ating tatay, di po ba parang apektado pati pananampalataya natin samantalang ang naapektuhan lang ang ating kaisipan? Alay, sa kanila, ay bakit yan? Ang kasama ng aking lasa, ay nangihin na, parang walang gana. Pero ang totoo niyan, yung kaisipan lang ang naapektuhan. Amen po ba? Malaking bagay itong mental health natin kasi dito sa kaisipan natin, there is a battle of the mind.
Amen po ba? Naisabi ko nga minsan, naishare ko nga nung kami na mayroong pinuntahan ni Pastora na taga Buhay na Sapa, ay medyo mayroon siyang sinabi na mga sama ng loob, bla bla bla. Ay di, nagbigay ang Lord ng wisdom na nabasa ko lang din, pinaalala sa akin ng Lord. Wala tayong control kapag may nailagay na mga kung ano-anong kaisipan sa atin. Pero mayroon tayong control kung ito'y patatalsikin natin at hindi natin entertainin at panatilihin sa ating isip. Amen po ba? Wala tayong control kapag mayroong ibon na dumako sa ating ulo. Pero kasalanan na natin kung siya'y naglalagay na ng pugad sa ating ulo. Amen. Wala tayong control na minsan may pumapasok. Si ganito, bakit yun si ganito, si ganyan. Pero may control tayo na patalsikin. Amen po ba? Mental health. Pananamantala ng ating kapwa o panlalaya o kung ano man. Wala, ang sabi doon, do not take advantage. Maraming tao, kung kailangan niya, ganito yan itinuro din sa akin ng NG na huwag tayo masyadong mamulistya ng tao, mag-exploit ng tao, kung nangangailangan siya, ay pagsasamantalahan mo na patrabahuin mo na ng lampas-lampas na sa oras. Nakuha niyo po ba? Meron kasing mga tao na kung nangangailangan siya ng trabaho, ay pagtatrabahuin mo na ng lampas-lampas sa oras, kagaya ng isang buwan. Mayroong nag-chat sa akin, sabi niya, ay ako'y umalis na doon sa trabaho ngayon. Bakit naman ka umalis doon sa trabaho ngayon? Ay mantakin mo, ang usapan niya ay 8 oras na siya magtrabaho. Pinagtrabaho siya ng 11 oras. Wala naman siyang magawa daw. At kailangan ng trabaho. Kailangan din ng pera. Yung parang gano'n, parang sama-samang salita, minamolest siya mo na yung oras ng tao, sinamantalahan mo na siya. Inaabuso mo na. Amen po ba? Ang mahirap, pag ang isang mabait na tao, pag yun ay inabuso mo, mahirap magalit. Amen po ba? Isang mabait na tao, pag inabuso mo, mahirap ding magalit. Ngayon, mayroong command at paalala. Kung ayaw nyo ng utos, sige, babawan natin, paalala. Pero ito talaga ay utos ng Panginoon. Amen po ba? Ano ang sabi ng Lord? Ayun ay nawala. Ayan. Bakit yan ay 13, 24, 25, 17 yan, January? Bakit nakita yan? Bakit napunta yan sa infection at saka... Bakit kung isang tao ay napasok na infection? Ang pinag-usapan natin ay 25, 17. Amen po ba? Mahirap minsan. Pero, utos ng Lord Kaya nga ang sabi ng Panginoon, mas madali talagang makipot ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Amen? Makipot ang daan papunta sa buhay na walang hanggan. Malawak ang daan papunta sa kapahamakan. Kasi mayroon talaga tayong i-give up. Ang tanong, ano na ang mga bagay na na-give up natin sa ating sarili? Maaaring ang na-give up natin ay bisyo. Maaaring ang na-give up natin ay mga masasamang salita, pagmumura. Pero, yung mga pag-uugali, kinakailang ma-check din natin sa ating mga buhay. Amen po? Ang sabi daw, huwag magdadayaan, malawak siya. So, para maikombat, maikontra, na hindi tayo makapag-take advantage, makapag-abuso, makapandaya ng ating kapwa, ang ating pangontra ay, anong tawag? Fear of God. Kaya naman ang tao ay nakakagawa ng pandaraya kapag nawala yung takot niya sa Diyos. Amen po ba? So yan ha,
paalala sa atin ng Lord na huwag tayong magdadayaan, lalo na ngayong Year of Jubilee, huwag tayong manira dahil ang sabi ng Lord ay magkaroon tayo ng fear of God because I am the Lord your God. Amen. Ngayon, buksan natin kung ano ang sinasabi ng Proverbs chapter 3. Iilang verses lang ang sasabihin ko sa atin ngayong umagang ito. Sabi ng Proverbs chapter 3, verse 27. Umpisa tayo, 3:27. Yan. Sabi sa Proverbs 3:27, hanggang makakaya mo, tulungan mo ang mga dapat tulungan. Sabi sa NIV, do not withhold good from those to whom it is due when it is in your power to act. Okay? Alam ko, naiintindihan natin. Sabi sa NLT, do not withhold good from those who deserve it when it's in your power to help them. Sabi natin kanina, huwag tayong i-take advantage, huwag natin i-abuso, manamantala ng ating kapwa, bagpos magkaroon tayo ng fear of God. Okay? Ang paalala muli ng Book of Proverbs na may kaugnayan dito ay huwag natin ipagkait. Sabi dun sa ang Biblia, huwag nating ipagkait ang mabuti sa kinauukulan kapag ito'y nasa iyong kapangyarihan. Sabi lang sa ASND, hanggang makakaya mo, tulungan mo ang iyong kapwa. Matagal na, nung una kong nabasa itong verse na ito, ay nag-strike talaga ito sa aking puso. Matagal na, nandoon pa ako sa Palawan. Ano pong example? Lalagyan po natin ng magandang example. Kasi sabi dyan, hanggang makakaya mo, tulungan mo. Hindi. Pag may, sabihin na lang natin, pag may lumapit sa atin, sasabihin sa akin, Ate Sis, ako may tulungan mo. Minsan, allergy na tayo sa mga pera. Amen po ba? Yan naman ang totoo. Ate Sis, tulungan mo ako. May mga lumapit naman, Ate Sis, tulungan mo ako. Anong tulong may bibigay ko sa iyo? Ako may pautangin mo ng 5,000. Alam mo naman talaga na kailangan niya at hindi siya nagsisinungaling. Amen po ba? Ang madalas na sinasabi ko ay ganito. Kuya, ate, nanay, tatay, wala po akong 5,000. Hindi ibig sabihin na wala akong 5,000. Mayroon akong 5,000. Pero, pambayad ko yun ng kuryente. Kasi budget na ng pera. Pero dahil alam kong nangangailangan ka, bibigyan na lamang kita ng 500 piso. Huwag mo nang bayaran yan. Amen po ba? Ngayon, kung sasabihin niya, ay saan ka makakarating ng aking 500 piso? Amen po ba? Ay di, nakakatawa man, pero siguro makakahanap ka ng 10 tao na maaaring magbigay sa'yo ng 5,000. Makakahanap ka ng 10 katao na maaaring magbigay sa'yo ng 500. Eh, doon ka 5,000 ka. Amen po ba? Nakakatawa man, pero minsan kasi, ang nangyayari sa atin, pag may lumapit, at wala naman tayo sa kapasidad na tumulong, pero gustong-gusto nating tumulong, minsan sabi natin, sige, balik ka bukas at hahanap tayo ng paraan. Tapos pagbalik bukas ay wala. Pagkatapos, hindi mo naman siya natulungan, lalo lang nasira ang relasyon. Amen po ba? Ngayon, kung nasa kapasidad ka naman na tumulong ng 5,000, halimbawa, ito'y example sa pang-araw-araw na buhay, tapos, nasa kapasidad ka na magbigay ng 5,000, pero ang sabi mo ay, bumalik ka na lang bukas. Bukas ibibigay ko sa iyo. Ay, ang sabi niya, ngayon niya kailangan. Amen po ba? Ngayon, ang sabi do,
Do not withhold. Huwag mo ipagkait. Tingnan mo ang susunod na verse. 28. Huwag mong ipagpabukas pa. Amen mo ba? Amen. Ay, siguro naman nakasulat dyan, Proverbs 3:28. Hindi naman yan nakasulat dyan na sa espasya eh. Huwag mo lang ipagpabukas pa. Kung kaya mo naman silang tulungan, kailan? Amen. Ang nangyari sa atin, gusto natin tumulong pero wala na tayo sa kapasidad. Titingnan natin sa lahat ng anggulo. Ngayon, ang sabi natin, bumalik ka na lang bukas. So yung pinababalik mo siya bukas, umaasa siya, nabibigyan mo siya ng 5,000. Pagkatapos pagbalik bukas, sasabihin mo, wala naman talaga. Pero ang totoo niyan, inisip mo na, nabibigyan mo lang siya ng 500, kaya lang ipinagpabukas mo pa. Ngayon, kung kaya mo naman magpahirap ng 5,000, gusto mo lang siyang pahirapan, ang sasabihin mo, wala naman akong 5,000. Ay, sayang nga daw sa pamasahe, sabi ng Ate Vilma, wala naman talaga akong 5,000, pero tutulungan kita, hahanap. Ay, hanap ka sa iba. Bukas, malalaman mo aking sagot, pero sa totoo lang, gusto mo naman talaga siyang tulungan. Parang, sa hindi magandang salita, gusto mo lang siyang pahirapan. Amen po ba? Parang ayaw niya nang mag-amen sa akin. Ayun o! Huwag mong ipagpabukas pa! Ano bang example? Nagpagawa ka. Alwagi. Mahirap kaya. Mahirap kayang mag-alwagi. Amen po ba yung mga nagtatrabaho ng araw? Halimbawa, namamasukan, nagtatrabaho, basta ang sweldo ay araw. Ngayon, kaya nga, madaling magpagawa, pero mabigat sa bulsa ang pampasahod. Kasi bakit? Pawis, gutom, pagod, dugo. Amen po ba? Pwede mo tayo ng materyales sa Darren Hardware. Isang araw akong magbabayan. May advertisement pa. Pero yung sahod, nagtrabaho, nagbungka, naghukay, maghapon. Hindi mo pa libre ang pakain dahil pagkatapos pagdating ng hapon, sasabihin sa iyo, ay ate, pwede po bang makabali kahit kalahati lang ng sahod ko? Sabihin mo, hala, bukas na. Pero sa totoo, may pambigay ka naman. Amen po ba? Amen. Anong tawag doon? Nananamantala? Hindi. Nananamantala. Baka uuwian niyo na ako. Amen po ba? Makatotohanan lang, ha? Huwag mo nang ipagpabukas pa kung kaya mo namang sahuran ngayon. Amen po ba? Sabi ko, ayaw ko sana magpanggit ng utang pero sabi talaga ng Bible, kung mayroon akong inutang, halimbawa mayroon akong inutang sa Tinelya na 500, at mayroon na akong pambayad, ang tinatanong, ang sinasabi ko, may pambayad na ako. Amen? Bukas na lang kita babayaran. Pero nung wala ka pang pambayad, ang sabi mo, tulungan mo ako manalangin para ako'y makabayad. Nung mayroon ka ng pambayad, ang sabihin, bukas na. Amen po ba? Eh, nung nabasa ko, ito talaga sabi, do not say your neighbor, come back tomorrow and I'll give it to you when you are already have it. With you, nasa sa iyo na eh. Nabitin pa eh, sabi ko. Amen po ba? So, purihin ng Panginoon. Ang Book of Proverbs talaga ay maraming itinuturo ito sa ating buhay. So, bahagi ng Jubilee, binasa natin, Leviticus 25. Do not take advantage, but fear the Lord. Amen po ba? Ano pa, pagdating sa 29, lagay, tuloy-tuloy mo, Brother Jenuel, 29. Huwag mo pagplanuhan, kayo na lang magbasa. Okay, wag pa rin ako. Amen po ba? Hallelujah!
mabait tayo na kapitbahay. Kasi pag yan ay may niluto, maaalala ka niya na bigyan. Amen po ba? Ngayon, huwag mong paplanuhan ng masama ang kapitbahay mo na nagtitiwala sa iyo. Pero salamat sa Panginoon, wala yan sa Gia Rosario. Amen! Sabi mo sa iyo katabi, hindi ako yan. Ay, sabay sabihin mo, ewan ko lang sa iyo. Amen po ba? Mag-amen naman kayo. Bago kumahanap ang verse na ito. Amen! So, bahagi yun. Babalik tayo sa Exodus, sa Leviticus 25:17. Do not take advantage, huwag kang magdaya, huwag mapagsamantala. Ibig sabihin, pag ikaw ay nag-isip ng masama sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, ibig sabihin, ay may pinaplano kang masama. Ang tanong, Ate Ses, ako'y walang pinaplanong masama sa aking kapitbahay. Ako ang pinagplanuhan. Amen po ba? Minsan sabi natin, wala naman ako itinanim na masama dito sa aking kapatid, nanay, tatay, sa aking kapitbahay. Pero bakit ako ginawaan ng masama? At least, hindi ikaw ang gumawa ng masama, sila yon. Amen po ba? Bakit ako pinag-isipan ng masama? Ay, huwag mo lang intindihin, at least hindi ikaw yon, sila yon. Okay? Okay, so alam niyo na, ang maliwanag, huwag mo pagplanuhan ng masama. Okay, 30. Huwag kang makipagtalo sa kapwa mo nang walang sapat na dahilan. Ibig sabihin, pwedeng makapagtalo pag may sapat na dahilan. Lalo na kung wala naman siyang ginawang masama sa iyo. Amen po ba? Huwag nang hayaan na. Kinakailangan magkaroon na pagpapasensya sa bawat isa. Amen po ba? Ngayon, Romans 15:7. Actually, no, ako nagpe-pray sa Lord. Lord, ano bang gusto mong mangyari sa amin? Sabi ng Lord, all you have to do is just to read the Word of God. Lalagyan lang natin ng life application sa ating buhay sa araw-araw. Sabi ng Romans 15:7, kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Basahin niyo nga po. One, ready, go. Kaya tanggapin ninyo ang isa't isa. Amen. Mahirap tanggapin. Kasi iba't iba tayong ugali. Iba't iba tayo ng kinalalakihan. Amen po ba? Pero sabi ng Lord, tanggapin. Amen po ba? Magpasensyahan sa bawat isa. Kasi, pag hindi mo niyang tinanggap, at yan ay nagpapatuloy sa Panginoon, makikita mo rin yan sa langit. Alangan mo pagdating sa langit, sasabihin mo, "Uy, ba't ka narito? Hindi kita tanggap." Amen po ba? So, kinakailangan ipamuhay natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen? Colossians 3:13. Colossians 3:13, kasi ito ang bahagi na we have to love our neighbor as we love ourselves. Kinakailangan huwag magsamantala, huwag tayong mag-abuso, huwag mandadaya. Sabi dyan, magpasensyahan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo kung may hinanakit kayo sa kanino man, dahil pinatawad din kayo ng Panginoon. Amen? Hindi naman maiiwasan na, yun nga, sabi ko nga nung una na pag may narinig tayo na tayo ay siniraan, na tayo ay ginawaan ng masama, wala naman tayong ginawang masama, pero ang Bible, sabi pa rin ng Bible ay magpasensyahan at magpatawaran sa isa't isa. At kung may hinanakit kanino man, dahil pinatawad din tayo ng Panginoon. Amen? Baka yung katabi mo, hindi mo alam, ay hinanakit pala yan sa'yo. Tanongin mo na yun, talagatin mo na.
Amen po ba? Pangiti-ngiti lang yan. Baka may balong masama yan. Amen? So, makikita mo na, ang sabi doon sa New Living, make allowance for each other's faults. Sasabihin natin, naubos na yung allowance ko ng pagpapasensya sa kanya. Ay, dagdagan mo, taas-taasan mo ng kaunti. So, hindi ko na uubusin yung lahat ng mga verses kasi mahaba pa ang buwan ng June. Baka mamaya, yung ibang tatayo din ay ang sasabihin nyo, ay, naibasa na yung verse na yun, baka mamaya, hindi na kayo makinig. So, sa umagang ito, ang sabi ng Panginoon, in this Jubilee year means a year of our breakthrough, a year of answered prayer, a year of freedom, kaliyaan. Kinakailangan hiningian tayo ng Lord. May hiningi sa atin ng Diyos. Na anong hinihingi sa atin ng Lord? Huwag tayong mandaya, huwag tayong manamantala, huwag tayong mag-abuso. Kung sabi ng Lord, mahalin natin ang ating kapwa kung papaanong mahal natin ang ating sarili. Amen po ba? At nabasa natin sa mga salita ng Diyos na ating nakita ngayong umagang ito na God has given us a command. Utos, paalala sa atin ng Panginoon kung paano sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength. And we have to love our neighbor as ourselves. Yung ating kapitbahay, yung ating kapatiran, hindi lang kapatiran natin din sa church, kundi maging yung ating kapatid, maging yung ating kapitbahay, maging asawa natin, o kung sino man, na maaaring hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, pakitaan natin sila at nang makita nila, ang Diyos ay mabuti. Amen. Amen. Sige, tumayo tayong lahat. Ang sabi ng Proverbs 4:23, pakilagay dyan mo. Proverbs 4:23. Sabi ng Proverbs 4:23, ang iyong puso'y buong sikap mong ingatan, sapagkat mula rito dumadaloy ang mga bukal ng buhay. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap, sapagkat dinadaluyan ng buhay. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan. Kagaya ng sinabi kanina, mental preparation. Kasi kung ano yung mga hindi natin napagtagumpayan sa ating isip, bababa sa ating puso. Kapag ang bumaba sa ating puso ay hindi mabuti at hindi maganda, lalabas yun sa ating bibig at susunod ay ating ikikilos. Pero kapag ang mabuti ang napagtagumpayan ng ating isipan at mabuti ang bababa sa ating puso, mabuti din ang lalabas sa ating bibig at mabuti din ang ikikilos natin. Sapagkat kung anong iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Sabi ng ADB, ingatan mo yung puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Itong puso natin, maaaring itong physical heart natin, ay iniingatan natin na hindi tayo magkasakit sa puso, lalo na yung ating spiritual na puso. Iingatan natin dahil sabi doon sa English, from the heart flows the issues of life. Ang lahat ng issue ng buhay, New King James, ang lahat ng issue sa buhay ay nagmumula sa puso. Amen po ba? Kaya awitin natin, pusong dalisay ang aking nais. Lord, minsan nabibigatan kami o minsan mabigat ang mga utos mo, paalala mo, pero ang
nais mo ay mabago kami at nais mo na ito'y masunod namin para sa Jubilee year na ito, Panginoon. Tulungan mo kami at turuan mo kami, O Diyos. Pusong dalisay namin nais. personally ang lumapit sa Diyos. I believe kanina pa lamang ay nangungusap na sa atin ang Espiritu ng Diyos. Ano man ang ipinakita, ano man ang kinonvict ng Lord sa atin, na maaring nakagawa tayo ng pandaraya, pananamantala, pang-aabuso sa ating kapwa, o maaring nakapag-isip tayo ng masama sa ating kapwa. Ang banal na dugo ng Panginoong Yesus ay handang maglinis sa bawat isa sa atin kapag ipukumpisan na natin ating mga kasalanan sa Kanya. Ikaw lamang at ang Diyos ang nakakaalam. Sa oras na ito, sige po, malaya po tayo makapagsabi sa Panginoon na pwede natin sabihin, Lord, patawarin mo ako, ay nakapag-isip ako ng masama kay ganito o kung ano man. At ang ating pananampalataya ay ang Diyos ay tapat at banal na hanap ang patawad sa atin. Sa Diyos mismo tayo hihingi ng tawad para sa anuman na naisip natin laban sa ating kapwa. Salamat po, aming Ama. Salamat, Panginoon Jesus, banal
Espiritu, ang iyong salita ay totoo, na kapag ito umpisa namin aming kasalanan sa iyo, tapat ka, banal, hanggang napatawad sa amin. Naririnig mo, Panginoon, kahit sa pinakamahinang bulong o anuman ang isinasambit ng iyong mga anak sa loob ng bahay panambahan mo. Ang paghingi namin ng tawad, Panginoon, ay pagkilala na kami nga ay nagkasala at mayroon pang mga kahinaan na dapat paguhin. Mayroon pang mga kaisipan na kailangan ipasakop sa iyong kapangyarihan. Linisin mo po ang aming mga isip, ang aming mga puso, ang aming buong pagkatao. Ang banal na dugo ng Panginoong Jesus, upang sa ganun, Lord, makasunod kami sa iyong mga salita at walang ibang maghari sa aming puso, kundi ang fear of God at ang banal na pagkatakot sa iyo. Kasi kapag mayroon kaming pagkatakot sa iyo, Panginoon, natatakot din kaming gumawa at mag-isip ng masama laban sa aming kapwa. Dahil ang aming kapwa ay nilalang mo rin at mahal mo rin sila. Tulungan mo kami, Lord. Turuan mo pa po kami na matutunan namin na magpasensyahan, magpatawaran sa bawat isa at huwag magtago ng anumang sama ng loob dahil hindi mo nga ito kalooban. Dalangin po namin, Panginoon, na ang mga puso namin ito, kapag tinignan mo, ay walang iba makita ka, kundi ikaw na naghahari at ang iyong mga salita ang aming itinatago. Turuan mo po, Lord, kami sa Gia Rosario San Isidro, Panginoon, na ang maitatago lamang namin sa aming mga puso ay ang iyong mga salita, ang mabubuti at magagandang bagay na tinugon mo sa aming mga buhay, ang pagpapala, Panginoon, na ibinuhos mo sa amin at sa aming sambahayan. Lord, in Jesus' name, sa umagang ito, sa Jubilee year, sa Jubilee message na ito, Panginoon, tulungan mo kami na matupad namin ang sabi mo, love each other, love your neighbor, just as you love yourself. Sige po, sa oras na ito, yung iyong katabi, pagpalain mo siya ng pananalangin, pagpalain mo. Get a partner, kumuha ka ng isang kapatiran, ipanalangin mo siya. Pagpalain mo ang kanyang buhay, bless her, bless him. Pagpalain mo siya, mag-release ng panalangin ng pagpapala, mag-release ng panalangin ng kagalingan, mag-release ng panalangin ng kapayapaan ng pag-ibig. Pura ba na siya, larakan na naman na si kalalabakan. Oh, thank you, Jesus. Blessed be your holy name. Oh, thank you, Lord. Glory, glory, glory to your most holy name. There is none like you. Purihin ka, aming Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Blessed be, blessed be your most holy name. Thank you, Lord. Lord, in Jesus' name, yes. Thank you, Jesus. We bless your holy name. Lord, maraming pong salamat. We believe in the power of declaration. We believe in the power of prayer. Naniniwala kami, Panginoon, sa kapangyarihan ng panalangin. Father, in the name
Jesus, sa bawat panalangin na i-declare namin, i-release namin sa aming kapatiran, Panginoon, ang lahat na ito ay magkaroon ng kaganapan at katuparan. Patuloy kaming nagdideklara ng spirit of unity. Nagdideklara kami ng spirit of love for Gia sa Isidro Rosario, Batangas, Panginoon. Nagdideklara kami ng bawat pamilya sa simbahan ito, Lord, ay patuloy na pagbubuklod mo ng pag-ibig. Nagdideklara kami ng spirit of salvation, Panginoon. In Jesus' name, mga miyembro ng aming pamilya na hindi pa ligtas, hindi pa sumasamba, nagdideklara kami na sila isasamba sa iyo at lalapit sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Lord, sa umaga nito, salamat, salamat, salamat sa pagtugon mo sa aming panalangin. Salamat po, Panginoon. Holy Spirit, patuloy mong tulungan pa, tulungan mo ang bawat isa sa amin na lumagan na ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, amen, amen, and amen. Sige, God bless us all po. Ako muna tayo sandali habang kinukuha ko yung ating Holy Communion. Praise be the name of the Lord. Nasarap po sa pakiramdam na hindi lamang po tayo nanalangin, humingi ng tawad sa Panginoon. Masarap po sa pakiramdam na yung ating kapwa mananampalataya sa lugar na ito ay patuloy natin silang naipag-pray at naipanalangin sa Panginoon. Hindi man natin sila araw-araw nakikita, hindi man natin sila araw-araw nakasalamuha, pero pinayagan ng Lord na sa umagang ito ay makapanalangin po tayo sa bawat isa. Amen po ba? Praise be the name of the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Ngayon po, sa August 23, o ano naman po yung August 23 ang says, kung mayroon po tayong July na anniversary, sa amin po may Workers' Convention, August 23, Saturday po yon. August 25, Monday, holiday po yon dahil yun po ay National Heroes Day ang August 25. Magkakaroon po tayo ng Divine Encounter Seminar. Okay? Kung alam nyo po yung kung alam nyo nung iba, ang Conqueror's Camp ay nilevel up po yun ng kaunti at yun po ang tawag ay Divine Encounter. So sa lahat po ng pumasok at nag-enroll ng School of Workers na hindi pa po nakapag-Conqueror's Camp o di kaya hindi pa nakapag-Divine Encounter, ini-encourage po natin na umattend ng Divine Encounter. Paki-note po, media. August 23, Saturday, maghapon yon. August 25, Monday, holiday, umattend ng Divine Encounter. Sino ang pwede? Yan ang tanong muna dahil 10 lang ang kinukuha bawat outreaches. Kasi sa 10 ng bawat outreaches, magiging 20 po yon. Bakit magiging 20? 10 plus facilitator, so 20. So kung nasa 10 po ang ating outreaches, so sa 10 na kukuhanin, ilan na yon? 100. Plus 100 na facilitator, di 200. Yun po ay gaganapin sa EMB. Ulitin ko. Mayroong Divine Encounter. 10 lang sa bawat outreaches. Kaya dapat magpalista na. Lalo na yung, sino po pwedeng umattend? Yung nakatapos na po ng Good News Series. Kuya Jun, umattend ka, Kuya Jun ha. Number 1 kitang ililista. Hindi pwedeng hindi ka umattend. Kayo ng Ate Armel, ililista ko kayo number 1 doon. Ang 1 at 2, na doon kina Ate Arme at Kuya Jun. So, 8 na lang. Bakit 10 per outreach? O ulitin ko dahil pag 10 galing ng San Isidro, 10 din ang facilitator dahil bawat participant mayroong facilitator one-on-one. Amen?
Ate Vilma, mag-facilitator ka. Sila Ate Rhea, sila Ate Nelia, Shirley, mayroon akong kukuhanin dito ng mga facilitator. Amen po ba? 10 yung nakatapos ng Good News Series. So alam niyo ni Teacher Abe, 10 lang po ha. First come, first serve. May bayad? Wala. Okay? Walang bayad. Maghapon po ito na Divine Encounter Seminar. Sinong magtuturo? Ang Tatay Tony. Okay? Markahan nyo na August 23 and 25. Kung wala po kayong biyahe, Brother Noel, nakatay na ka ng Divine Encounter? Last day kulang. Ha? Parang last day na Divine Encounter sa Candelaria? San Juan. San Juan. Okay, kung naka-attend na, okay na yun. Okay. Si Mayan, ilista na si Mayan. Tapos na siya ng Good News Series. Okay? So, bakit po mayroong School of Workers ng GIA? Bakit po mayroong mga Divine Encounter? Kasi ito yung road map. Ito yung nilalakaran ng GIA community. Hindi tayo na basta-basta lang na sabi mong wala tayong nilalakaran. Ito yung ibinigay ng ating mga unang mga magulang. Kaya sa GIA, sabihin na lang natin ay pag pumasok gusto ka agad na maging worker. Napapansin nyo, lahat ng tumatayo dito ay nag-undergo ng School of Workers. Sige po, taas natin ang ating mga tinapay at juice. Okay muna. Itong tinapay na ito, sumisimbolo ng katawan ng Panginoong Jesus. Hindi ito katawan ni Jesus. Sumisimbolo. Ang panalangin natin o kayo, pag tayo'y nagpa-partake ng breaking of the bread, Holy Communion, panalangin natin, Lord, kayagin mo naman na matanggap ko ang benepisyo ng bawat latay na tinanggap mo sa krus at yun ay kagalingan. Ang Diyos na ito ay sumisimbolo, ang katas ng ubas, sumisimbolo ng dugo ng Panginoong Yesus na kung hindi tumigis ang dugo ng Panginoong Yesus, walang kapatawaran ng ating kasalanan. Kaya kinakailangan mayroong pagtigis, kinakailangan mayroong pagtusok. At hindi lamang yun sa ating kapanahunan, ang ating aakinin ang dugo ng Panginoong Yesus para sa ating protection. Taas natin. Dahil ang Diyos ang namin nasa langit, Lord, dalangin namin, kagaya ng sinabi ng iyong mga salita, gawin namin ito bilang alaala na isang araw ay susunduin mo kami. Ang dalangin po namin, matanggap namin ang kabuuan ng benepisyo sa krus ng Kalbaryo. Ang dahil sa mga latay ng Panginoong Yesus, kami ay patuloy na tatanggap ng kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kagalingan sa sakit at karamdaman, kagalingan, Panginoon, even sa bawat relationship. At ang iyong banal na dugo, Lord, ay patuloy na maglinis at may bigay protection sa aming mga buhay. Salamat po, Ama, in Jesus' name. Amen. Salamat po, Pastor Jose, sa ating salita ngayong araw na ito. Pinagpala po ba lahat? Kaya nalaman natin sa mga tungkol sa ating kapitbahay. Kaya alam na natin ang ating gagawin. So ngayon po ay dadako po tayo sa ating pagbibigay. Sabi po sa magbigay tayo ng ayon sa ating kalooban, yung hindi nag-iisip ng kung ano-ano. Kaya tayo po'y dadako sa pagbibigay.
tatawagin natin si Kuya Darren sa panalangin. Hallelujah, tayo ang manalangin. Sige. Amang dakila na milikha ng langit at lupa, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus at ng Espiritu, maraming salamat sa umagang ito. Panginoon, tuloy na kami, hindi mo nakapatawaran sa lahat po ng aming mga kasalanan. Kung kami po ay nakapagdaya, nakapangloko o nakapaglamang sa aming kapwa, Panginoon, kami po yung hindi nakapatawaran. At Panginoon, tuloy na gamitin mo ang bawat kaya sa amin na maging daluyan ang pagpapala ulit mo sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat, O God. Sa umagang ito, tunay na tinataas na po namin sa iyo ang tayo sa mga O God. Dahil ko, Panginoon, na ito na malilikong Panginoon, imagamit sa iyong gawain, sa iyong mga sa bahay, O God. At Panginoon, kung yung lahat ko ng kabuhayan ng bawat pamilya, bawat isa sa amin, O God, ay inyong pagpapalain, Panginoon. At Panginoon, dalangin ko po, Lord God, na may mga halagang hayo, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na iibos mo po ito sa namang sakit, O God, Jesus, at palitan mo ito ng malulusog, malalakas na katawan ng mga alagang hayo, O God. At yung may mga trabaho, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, promotion, ipagkaulog niyo po sa kanila ang mga may negosyo. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagpalain at palaguin ang bawat negosyo ng bawat isa, O God. At ang mga nagtatracking business, O God, dalangin ko na ingatan niyo po sila sa kalsada, gabayin po sila sa kanan, likod, harap, kaliwa at sa harapan, O God. At bawat yesa ng truck, Panginoon, ay inyong iingatan, God, O God. Maraming salamat, O God, sa umaga ito. Tunay na sa iyo po namin binabalik ang iyong matasang po na salamat in Jesus' name. Amen. Happy David po. God bless po.
Ngayon po ay dadako tayo sa ating, meron po ba tayong mga first timer? Meron yata ako nakikita, baka ako lang. Meron po ba tayong first timer? Wala? Wala yata. Wala kayong tinibita? Ngayon tatawagin natin si Kuya Noel para sa ating mga birthday celebrant itong month of June. Anniversary. Sino po ang may wedding anniversary? Tsaka birthday. Sino po ang may birthday ng June? Lapit lang po rito para kayo ay may panalangin at magpalain. At tsaka yung may mga anniversary ng June. Yan. Sige, wag po kayong mahiya. Okay, dito raw yung may birthday, dito raw yung may anniversary. Yung birthday, walang anniversary ng June. Oo, wala. Yung sa June Sprite, panalangin tayo ni Kuya Noel. Tayo po'y manalangin, tuloy po natin ating mga kamay sa mga celebrant po. Aming Diyos Ama, kami pinagpupuri ng papasalamat sa sandali ito at nakikigalak sa mga matalaos na birthday ngayong buwan ng Hunyo. Salamat Lord sa bawat kapatid namin na ginako mo sa lugar nito, nakakilala sa iyo Panginoon, nakasama namin, naging kapatid namin sa pananampalataya. Panginoon, ang aming kagalakan ay aming nilulubos sa pamagitan ng pananalangin. Nagdideklara kami ng pagpapala. Ito man ay sa aspeto ng kanilang physical buhay, Panginoon. We pray na ma-enjoy nila ang good health, Panginoon, sa kanilang buhay. At kinakansela namin, Panginoon, ang lumang karamdaman na hindi natadapo sa kanila, Panginoon. At ikaw may kapangyarihan magpagaling sa bawat maranasan nilang sakit, Panginoon. At ngayon pa lang, Panginoon, ay i-enjoy nila, Lord God, ang masagana at palusog na pangangatawan nila. Naging ang kanilang mental health, Panginoon, katatapos lang ang pag-aaral. Lord God, tunay na mapagtagumpayan nila ito at may apply nito sa kanilang buhay, O Diyos. Lord, we pray maging sa aspeto ng kanilang finances, Panginoon, sa bawat nanay at kabataan, kahit hindi Panginoon, na nag-enter, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy na mag-bless sila sa kanilang financial na pangangailangan, Panginoon. At sa kasama namin ito, Panginoon, dinideklara sa pamamagitan ng iyong anak na Jesus. Lord, maging sa kanilang family circle, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy mong invite ito ng kanilang pag-ibig na mula sa iyo, Diyos. Punin niyo ng pag-ibig ang kanilang tahanan, Panginoon, ang kanilang mga kahanggan na kinaroroonan, Lord God. Makita ang iyong pagpapala sa kanilang buhay, O Diyos. At sila man ay maging pagpapala sa bawat kahanggan na meron sila. Lord God, maraming kaming nais para sa kanila na dinadalangin sa iyo. Sila man, alam po namin, Lord, na may dinadaing sa iyo, Lord God. Ano man ito, ang kanilang panalangin sa araw ng kanilang kaarawan, Lord God, ay tunay na ikaw ang siyang may karapatan upang ibulos ito at i-grant sa kanila, Lord God. Tunay na kami ay tumutulong upang idalangin ito sa iyo, Diyos. Dinideklara namin ito, Panginoon, kalakip ng pagmamahal namin sa kanila, O Diyos, at nakatuwaan, kagalakan namin para sa kanila. Lord God, at tunay na sa iyo namin pinagkakatiwala ang kanilang buhay, ang protection mo at provision mo, Lord God, tunay na aming dalangin para sa kanila. Sa iyo ang pampuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. At sa Amen. Amen. Happy birthday sa inyo. Amen. So, open po kami mga hindi may birthday, open kami sa invitasyon. Ngayon po, dadako tayo sa announcement. Yan. So, bigling ko po
po, lagi yan. Tuwing linggo, meron tayong Bible service, Sunday service, tuwing alas 9. No? Tapos, meron tayong soap. Depende sa ating, sa ating schedule, Chinachat po yan tuwing alas 8 ng umaga. Maghintay po tayo ng chat. Ano ba? Tapos, merong youth service every first Sunday. Ngayon yun, tama. Mga alas 12. So, mga bata at meron kayong service mamaya hanggang alas 2. 24 HHP every Friday. Yung mga ating kananayan ang active dyan. Pwede rin po rin ang katatayan, pero kung hindi kayo available, isama nyo sa panalangin, sabihin nyo sa mga misis nyo. Pwede po ang lahat dyan. 24 HHP, 7 to 9 ng Friday. At meron po tayong global prayer every Friday din, 7 p.m. Virtual po yan. Sinesend po sa GC ang link. No? Tapos meron din po tayong CMA, yung mga volunteers yan na gusto tumayo rito sa harapan para mag-MC, kumanta, no? Doon sa mga may edad na nahihiya lang magsabi, pwede kayong kumanta raw. Lapitan lang si Ate Abby at yung mga CMA natin. No? Meron pa, men and women cell group every Wednesday. No? Alas 6 ng gabi yan. Kaya kung kayo'y available, napakasarap magpuri at manalangin tuwing Wednesday kasama ang ating mga katatayan at kananayan. Punta po kayo every Wednesday 6 p.m. At sinasabi ko rin po yung every Thursday, ang ating mga kananayan at katatayan ay humahayo dito sa bandang Lipahan at dyan sa Langanan. Kung kayo po ay walang ginagawa, napakasarap pong humayo. Talagang iba ang pakiramdam pag kayo ay humayo. Talagang nakakadagdag ng points sa langit. So, meron pa po ba? Ayan, online kumustahan para sa ating mga kabataan. Every Wednesday din po yan at 8 p.m. Meron kayo sa Google Meet, no? Meron yan sa chat. Ipapakita. And see you next Sunday, no? Tayo po ay magpatiyan mamaya bago tayo po umuwi. At ngayon tatawagin po natin si Kuya Opring. Ay, si Ate Ason, sorry. Si Ate Ason para sa closing prayer. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Aming Ama at aming Diyos, kami po ay tunay na nagpapasalamat po sa inyo. Salamat sa inyong ginawa sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat na tunay nga na alam po namin na mahal mo kami, Panginoon. Lord, salamat dahil patuloy mo kaming tinuturuan, patuloy mo kaming pinapaalalahan, Panginoon. Lord, salamat po Diyos sa iyong lingkod na si Pastora Ses, Panginoon, ang aming Ate Ses, Panginoon, na patuloy na ginagamit po, Panginoon, na daluyan ang iyong mga salita, Panginoon, para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po Diyos sa kanyang buhay, patuloy siyang pagpalain, patuloy na bigyan mo pa siya ng ekstrang karunungan, ekstrang kalakasan, Panginoon, at patuloy na anointing, Panginoon, upang patuloy na magamit mo siya sa bawat isa sa amin at maging sa iyong malawak na ministry, Panginoon. Kaya salamat o Diyos, pagpalain mo ang aming pastora at maging ang kanyang buong sambahayan, Panginoon. Kaya salamat o Diyos ng marami sa inyong mga salita na nahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Lord, salamat na tinuruan mo kami, Panginoon, na Lord, na huwag kaming maging magpagsamantala sa aming kapwa, Panginoon. Mahalin namin ang aming kapwa, Panginoon. Lord, tunay o Diyos na dalangin namin na ang aming mga kaisipan ay punuin mo, Panginoon, ng iyong mga pangako, ng iyong mga salita, Panginoon. Lord, lahat ng mabubuting bagay, Panginoon, ay tunay o Diyos na ito ang ilagay mo sa aming mga kaisipan, Panginoon, maging sa aming mga puso, o Diyos. Kaya salamat po, Ama, ng marami sa iyo. Tunay, Panginoon, na napakabuti niyo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Diyos, sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Salamat, Panginoon,
Panginoon, na sinamahan niyo po kami. Lord, sa lahat ng iyong mga anak na ginamit mo po, Panginoon, sa pananambahan ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, na tunay na kayo ang siyang nataas, kayo ang siyang naparangalan, Panginoon. Kaya alam po namin ang aming pagpupuri at pagsamba sa iyo ay nakarating sa iyong trono, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, sa kabuuan ng gawain ito, Panginoon. Salamat po sa tagumpay. Salamat sa presensya ng bawat isa, Panginoon. Na tunay nga na kami ay pinalakas mo po, Panginoon. Pinagpala mo po, Panginoon, ang aming mga buhay espiritual. Kaya salamat po, Ama, na marami na Lord, patuloy kami nagdideklara, Panginoon, na sa bawat isa sa amin ay walang mawawala, walang magkukulang, walang magkakasakit. In Jesus' name, Lord, lalo na ngayon, Panginoon, na mayroong nababalita na virus, Panginoon, na Mpox. In Jesus' name, hindi yun makakarating sa aming lugar. Lord, takpan mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. Lord, hindi kami dadapuan ng virus na yun. In Jesus' name, in Jesus' name. Kaya salamat po, Ama, patuloy mo kami iingatan, sasamahan, Panginoon. Kaya Lord, patuloy kami na hindi kami titigil sa pagdideklara, Panginoon, na patuloy mo kaming pagpapalain, Panginoon. Patuloy na mararanasan ng iyong mga anak ang iyong pabor, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, patuloy namin mararanasan ng iyong habag at awa, Panginoon. Kaya salamat po, Ama, ng maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Tunay nga na kayo ay buhay, Panginoon. At tunay na kayo ay Diyos na karapat-dapat namin katakutan. Karapat-dapat namin kayong mahalin. Karapat-dapat lamang na kayo iitaas, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, ng maraming sa aming pong pansamantalang pag-uwi sa aming mga pansamantalang tahanan, Panginoon. Lord, ingatan mo ang bawat isa. Maging may mga sasakyan, Panginoon, kayo po siyang mag-ingat. Kayo po magpantay at sumama sa bawat isa sa amin. At Lord, maging sa darating na linggo, Panginoon, Lord, babalik kami dito, Panginoon, at taglay ang meron kaming daladalang mga patotoo, Panginoon. Patuloy kaming palalakas, Panginoon, sa darating na linggong ito, O Diyos. Kaya salamat po, Ama, tunay, Panginoon, na sa iyo po lamang namin ibabalik ang pinakamataas na papuri, lahat ng pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay po, God bless everybody.